Sana lang, sa susunod, matuto kang lumayo sa mga mayayaman, amihan. Di ka nababagay dito. Your mere presence is contaminating the aura of Velasco Prime. Napatigil ako sa pagpunas ng marmol na sahig. Ang banayad na tunog ng basahan na humahaplo sa sahig ay tila naputol sa ere. Napatingin ako sa bagong tatak na puting sapatos ni Clara at sa ibabaw niyon, ang nakasimangot niyang mukha na may bahid ng pagkasuklam. Ipinakita niya ang pagkasuklam na yon, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang banayad na pagngiti habang sinasadyang ibinuhos ang bahagyang mainit na kape sa tabi ng aking mga paa. Nagkalat sa sahig ang maitim at mabahong likido, ngunit ang kape ay hindi dumapo sa aking balat. Ang tanging nalapnos ay ang aking dignidad. Ang kape na yon ay hindi nagmula sa sarili niyang tasa. Kinuha niya yon sa tray ng isang waiter na nagmamadaling pumasok sa opisina ni CEO Rafael Velasco. Isang tasa na inihanda para sa taong gusto niyang mapabilib. Tumulo ang kape sa sapatos niya at sa sahig, ngunit siya ay nakatayo pa rin, naghihintay. Naghihintay siyang magpakita ako ng galit o kahit isang simpleng reklamo, ngunit wala. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagpapahintulot na ang kapalaran ko ay ilagay sa kamay ng isang unano na may kasakiman ng isang higante. Lumamig ang aking mga kamay, ngunit ang init ng kahihiyan ay biglang sumampa sa aking mukha. Nakita ko ang mga tingin ng ilang empleyado na nagtataka kung bakit ako hinahayaan. Ngunit sa tingin din nila, nakita ko ang aking dating sarili, isang amihan na may diploma, may kinabukasan, at walang dungis sa damit. Ngayon, ako ay isang larawan ng pagkalugi, natatakpan ng amoy, ng panlinis at kape, at may damit na may mantsa. Marahan akong yumukod, kinuha ang basahan, at maingat na pinunasan ng mantsa. Hindi ko pinansin ang init ng kape o ang bigat ng tingin ni Clara, dahil alam ko, ang lahat ng pagdurusa at paghihirap na ito ay may isang layunin lamang, hiraya. Ang bawat pagluhod ay isang hakbang upang maitaguyod ang kinabukasan ng aking anak. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko, bakit ang paghamak ng mga katulad niya ang nagpapaluha sa akin? Tanghali na, at ang init ng Maynila ay tila nagpapabigat pa sa aking hininga. Sa tagong bahagi ng hagdanan, nag-iisang kumakain ako ng bahaw na kanin na may kaunting itlog na maalat. Ang bawat subo ay tila nagpapabigat sa aking puso. Anak, huwag mong masyadong isipin yan. Naramdaman ko ang presensya ni Aling Sabel sa tabi ko. Siya lang ang tanging tao sa Velasco Prime na nakikita ang tao sa likod ng uniforme ng tagapaglinis. Inabot niya sa akin ang kalahating saging na saba. Kainin mo yan. Huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Ang mga ganyang tao, may karma rin yan. Ang boses ni Aling Sabel ay puno ng pagmamahal, ngunit ang anumang ginhawa ay biglang nawala nang mag-vibrate ang aking lumang cellphone. Isang text message mula kay Teacher Lita. Amihan, si Hiraya, parang nilalagnat. Pinainom ko na ng paracetamol, pero tumaas pa rin. Dali-dali akong tumayo. Napalingon ako sa aking wallet. Walang laman kundi 20 pesos. Hindi sapat para makabili ng gamot at pambayad sa taxi. Ang pagkabalisa ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Kailangan kong umuwi. Bumalik ako sa HR office at nakita si Clara na nag-iisa sa opisina niya. Pinilit kong maging kalmado kahit nanginginig ang aking boses. Clara, please. Kailangan kong umalis. Nagkasakit po ang anak ko. Mataas ang lagnat niya. Tumingin siya sa akin ng may pagkamangha na tila may nakitang insektong dapat durugin. And so, this is Velasco Prime, amihan. Hindi ito daycare center. May importanteng meeting tayo mamaya. Do you think I can just grant leaves on a whim? No. You signed the contract. Stay! Bumalik ako at nakiusap ng buong puso. Clara, please! Kung kailangan mo akong tanggalin sa trabaho, gawin mo na. Pero hayaan mo lang akong umuwi para sa anak ko. Lalong tumindi ang tawa ni Clara. Tanggalin? Hindi.
I want you to suffer. Stay here. At kung mamatay man yung anak mo sa lagnat, well, that's just karma. You ruined my father's life, hindi ba? Stay. Ang bawat salita niya ay tila isang balang tumatama sa aking puso. Ngunit ang salitang karma at ang pagbanggit niya sa pangalan ng kanyang ama ay nagbigay ng isang napakalaking kirot. Ano ang alam niya tungkol sa nakaraan ko? Bakit siya nagkaganito? Walang magawa. Umalis ako sa opisina ni Clara. Sa labas, nagsimulang umugong ang hangin. Isang malakas na bagyo ang paparating sa Maynila na nagdala ng malakas na ulan, parang luha ng langit. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Wala akong pagpipilian. Pinuntahan ko si Hiraya sa school at dinala siya pabalik sa Velasco Prime. Sinamantala ang gulo at dilim na dala ng bagyo. Hindi ko siya maiiwan. Kailangan ko siyang bantayan habang nagtatrabaho. Lihim ko siyang ipinasok at dinala sa pinakaliblib na lugar sa opisina, ang bodega ng mga gamit panlinis. Maliit ang bodega at ang amoy ng panlinis at alikabok ay nakakapinsala sa aking paghinga. Inihiga ko si Hiraya sa isang tumpok ng mga basahan na malinis pa at sinubukang bigyan siya ng ginhawa. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lagnat. Naramdaman ko ang mga butil ng luha na dumaloy sa aking pisngi. Diyos ko, hanggang kailan ako magtitiis? Bigla, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang malakas na pagdagundong ng hangin sa labas at ang malakas na pag-iyak ni Hiraya. Hindi niya matiis ang malamig na simoy na pumapasok sa bodega. Mama, Mama, ang lamig. Masakit ang ulo ko. Ang kanyang boses ay mahina, parang bulong. Sa kawalan ng pag-asa, inalis ko ang aking uniforme. Basang-basa na ito sa ulan at pawis. Binalot ko ang aking anak sa basahan at iniyakap siya sa aking dibdib. Ang init ng aking katawan ay ang tanging kaligtasan niya ngayon. Pero nang akala ko ay wala nang masasama pa, biglang may isang anino na humarang sa maliit na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Narinig ko ang banayad na tunog ng takong na humahaplos sa sahig ng pasilyo na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang tao. Isang boses ang narinig ko, malamig at mapang-asar, ang boses ni Clara. "Oh, nandito ka pala, amihan. Aalisin ko na ang hiya mo, amihan. Ako na ang magtatapon sa inyo. Both mother and son." Ang boses ni Clara ay hindi pa rin nagbabago. Malamig, parang tinig ng kamatayan. Nang sumalubong ang liwanag ng flashlight sa aking muka, ang tanging nakikita niya ay ang isang inang nakayakap sa kanyang anak sa isang tumpok ng basahan. Pero nang makita niya ang pagod na mukha ni Hiraya at ang manipis na tela ng aking uniforme na ginawang kumot, lalong lumawak ang kanyang ngiti. So ito pala ang modus mo. Ginagamit mo ang anak mo para makakuha ng simpatiya. O baka naman, para makapagnakaw ng corporate secrets? May halong pagkamuhi ang tinig niya. Nilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng larawan. Wala na akong pakialam. You are so fired at irereport pa kita sa Child Protective Services for putting a sick child in a janitor's closet. Walang hiya ka. Ang salitang Child Protective Services ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang pangamba ay tila isang malaking halimaw na humihigop sa aking hininga. Sa oras na yon, hindi na ako ang amihan na tagalinis. Ako ay isang inang nagtatanggol. Iniyakap ko si Hiraya sa aking likuran at tumingin ako kay Clara nang may matalim na sulyap. "Umalis ka. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko." Ang boses ko ay halos hindi marinig, ngunit puno ng pakiusap. "Alam ko. Kasi masaya ako sa pinagdadaanan mo. Kayo ni Papa, matagal nang dapat magbayad sa inyong pamilya." Ang kanyang mga mata ay naniningning sa kasamaan, ngunit ang pag-uusig ni Clara ay biglang naputol. Sa gitna ng malakas na dagundong ng hangin sa labas, narinig namin ang tunog ng paglapit ng mga yapak sa pasilyo. Ito ay hindi ang mga yapak ng tao na nagmamadali, kundi ang mga yapak ng isang tao na naglalakad ng may kapangyarihan at pag-aapura.
Ang takong ni Clara ay umatras at marahan niyang isinara ang pinto ng bodega, ngunit hindi ito nag-lock. Nag-aalala si Clara. Ang pag-aalala niya ay nagpalabas ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa akin. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Rafael Velasco. Ang presensya niya ay seryoso, na may halong pag-aapura sa mukha. Hindi niya nakita si Hiraya at hindi rin niya napansin ang bahagyang bukas na pinto ng bodega. Clara, the Japanese delegation is already here. Saan na ang interpreter? At bakit ang tagal mong mag-reply sa emails ko? Ang boses ni Rafael ay malalim at naguutos. Sir, I'm so sorry sir. Kaka-received ko lang po. May problema lang po sa HR. But don't worry, the interpreter is on his way. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang anghel. Kabaligtaran ng ilang minuto pa lang. Pagkatapos umalis ni Rafael at Clara, nag-isa kaming muli ni Hiraya sa bodega. Ang bawat sandali ay tila isang mahabang oras. Kinuha ko ang kanyang temperatura. Mas mataas pa rin. Ang aking mundo ay gumuho. Sakripisyo ng ina. Hindi ko maaaring hayaang mamatay ang anak ko sa kaisa-isang hiling ng puso ko. Hindi. Kahit magpakasira ako, gagawin ko. Lumabas ako ng bodega. Ang mga kamera sa pasilyo ay tila mga walang kaluluwang mata na nakatutok sa akin. Dali-dali akong tumakbo sa pinakamalapit na pharmacy, walang pakialam sa malakas na ulan na bumabasa sa aking katawan. Nakarating ako sa isang tagpi-tagping botika. Ang pharmacist ay nag-aalangan na tingnan ang natitira kong pera. Sa wakas, binili ko ang gamot na may pinakamababang kalidad at isang bote ng rubbing alcohol. Hindi sapat, pero sapat na para sa isang gabi. Dahil alam ko, hindi ito sapat. Ang sakit ni Hiraya ay hindi karaniwan. Kailangan ko ng pangmatagalang solusyon. Bumalik ako sa bodega at pinainom si Hiraya ng gamot. Pagkatapos, sinimulan ko siyang punasan ng alkohol na sinasamahan ng mga lumang kanta na gusto niya. Habang pinupunasan ko siya, nakita ng doktor sa bodega ang aking kamay. Ito ay magaspang, puno ng mga balat at galos dahil sa paglinis at pagtatrabaho. Ngunit sa likod ng mga gasgas na yon, may nakikita pa rin siyang elegansya. Ang mahahabang daliri ng isang tao na sanay sa piano. Alam mo, Ineng, sabi ng matandang doktor, ang kanyang boses ay nagdududa. Mukhang may kakayahan kang maglaro ng piano. Nag-aaral ka ba noon? Nagulat ako. Ang katanungan niya ay parang paghila sa akin, pabalik sa isang buhay na matagal ko nang ibinaon. Hindi po, Dok. Hindi ako nag-aral. Mabilis kong pagtanggi. Ngunit ang alaala ng aking ina na nagtuturo sa akin ng piyesa ng Claire de Lune ay tila isang matamis na kirot. Hindi na ako makatiis. Ang natitirang pera ay hindi sapat. Walang lunas, walang pagkain, at walang kasiguruhan para sa bukas. Ang aking pagkatao ay naglalaho. Tanging ang alaala na lang ng aking ina ang natitira sa akin, isang huling pag-asa. Dahan-dahan, hinawakan ko ang aking leeg at inalis ang pinakahuling alaala ng aking ina na ibinigay sa akin, ang isang lumang tram na may ukit na sampagita sa sentro. Ito ay isang alaala ng kapayapaan at pagmamahalan. Kapahamakan at pag-asa. Ang bagay na ito ay hindi matutumbasan ng anumang pera, pero ang buhay ng anak ko, iyon ang hindi matutumbasan. Binalot ko ang tram sa isang panyo at nagpa siyang umalis. Naglakad ako sa kalye na may malakas na ulan. Mabuti na yung walang dignidad, kesa naman wala kang anak. Diba, Hiraya? Pagbalik ko sa bodega, nakita ko si Hiraya na nakangiti ng bahagya. Kahit nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, pinasalamatan ko ang Diyos. Ang gamot na binili ko ay nagbigay ng pansamantalang lunas, ngunit alam kong hindi ito matagal. Dinala ko siya sa isang pribadong ospital, doon ko ginamit ang pera na nakuha ko sa pagsangla ng tram. Sa loob ng botika, ang may-ari ay nagpakita ng pagkasuklam. Sinabi niya na ang tram ay cheap at walang kwenta. Bakit, Ineng?
Saan mo ba nakuha yan? Sa isang lumang baul? Kung hindi lang may nakaukit na sampaguita rito, hindi ko yan bibilhin kahit barya. Ngunit hindi ko hinayaan na makita niya ang kirot sa aking mukha. Nagpilit ako. Sir, hindi po. Ang tram na yan ay ginto at ang ukit ay gawa sa ivory. Hindi po ako nagbibiro. Dahil sa kaalaman ko sa mga materyales, hindi niya ako madiinan. Sa huli, binayaran niya ang isang makatarungang presyo. Ito ay hindi ang halaga ng alaala, ngunit ito ay halaga ng buhay. Ang pagkakalabas ko sa tiyuhin ay nagbigay ng pansamantalang kaluwagan, ngunit ang katotohanan ay nanatiling mabigat. Nakatulog ako sa isang upuan sa tabi ng higaan ni Hiraya. Pagkagising ko, nakita ko si Hiraya na gising na. Ang kanyang lagnat ay bumaba at ang kanyang mga mata ay naniningning. Kinuha niya ang aking magaspang na kamay at hinalikan ito. Mama, okay na ako. I'm sorry, ikaw ang nagkasakit sa akin. Sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang anak, kaya ka pinapunta sa mundo para alagaan si Mama. Sabi ni Mama, darating ang panahon, ang sakit ay magiging alakdan na magiging paru-paro. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kinaumagahan, bumalik ako sa Velasco Prime, puno ng kaba. Ang tangi kong naisip ay kung ano ang kahihinatnan ko. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Sa sikat ng araw, ang Velasco Prime ay puno ng mga taong nagmamadali. Ang pag-aapura ay doble dahil sa pagdating ng Japanese delegation. Ang lahat ay abala. Maging si Clara na nagtatago sa kanyang desk ay mukhang masunurin. Ngunit ang hindi ko alam ay ang mga lihim na pangyayari sa likod ng marangyang opisina. Sa pribadong opisina ni Tito Ricardo Velasco, ang kapatid ng ama ni Rafael, ang usapan ay puno ng kasamaan. Ricardo, siguraduhin mo, ang lahat ay dapat pumunta sa plano. Pagkatapos ng araw na ito, ang Velasco Prime ay sa atin na. Ang boses ni Clara ay masunurin. Hindi ito ang Clara na naglalait sa akin. Huwag kang mag-alala, Clara. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang interpreter ay gagamitin ang kanyang husay upang magpakalat ng mga salita na puno ng kasamaan. Walang sino man ang makakaalam. Ang lahat ay magiging pagkakamali ng pamunuan ni Rafael. Sagot ni Tito Ricardo, ang kanyang nganang ngiti ay nakakatakot. Ang aming kapalaran ay tila magkakabit-kabit. Ang paghihirap ko, ang kasakiman ni Clara at ang kasamaan ni Tito Ricardo ay tila isang bagyo na nagbabanta. Nang magsimula ang pagpupulong, kailangan kong linisin ang pasilyo sa labas ng conference room. Narinig ko ang mga salita sa loob. Boses ni Rafael, masigla at puno ng pag-asa. Boses ng interpreter, mahina at puno ng pag-aalangan. Sa isang sandali, narinig ko ang isang salitang Japanese. Pagkatapos, ang boses ng interpreter na nagpapakita ng pagkakamali sa pagsasalin. Ang pagkasigla ni Rafael ay naglaho at ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng pag-aalala. Pilit kong pinagsasama-sama ang mga salita. Ang Tagalog ko ay hindi sapat upang lubos na maunawaan ang intensyon ng mga Japanese, ngunit ang aking kaalaman sa kultura at wika ay nagbigay ng isang malinaw na babala. Ang interpreter ay sinadyang gumamit ng isang salitang Japanese na may negatibong konotasyon sa isang pangungusap na puno ng positibong kahulugan. Ang pag-aalinlangan ng mga Japanese ay nagdulot ng isang matinding tensyon. Ang puso ko ay tila isang tambol na tumutunog. Kailangan kong umalis. Ngunit sa likod ng aking isip, narinig ko ang boses ng aking ina. Ang kaalaman ay hindi dapat gamitin sa kasamaan, kundi sa pag-asa. Hindi ako maaaring maging manonood lamang. Hindi namin pinapahalagahan ang mga salita, Mr. Velasco. Ang pinapahalagahan namin ay ang pundasyon ng tiwala. At nawala na iyon. Ang salita ay nagdulot ng isang matinding pananahimik sa conference room. Ang pag-aalinlangan ng chief delegate ng Japan
ay tila isang hatol na nagpapabigat sa buong silid. Si Rafael Velasco ay tumingin sa interpreter at nakita niya ang isang bahid ng pagtataksil sa mga mata nito. Ngunit hindi siya makagawa ng anumang aksyon. Ang kontrata ay nasa dulo na at ang bawat salita ay tila isang balakid. Ako, si Amihan, ay nakatayo sa labas. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Parang isang ibon na nais lumipad. Ang kapalaran ng kumpanya at ang kinabukasan ng maraming pamilya ay nakasalalay sa isang tamang salita. Ngunit kung ako ay magsalita, magiging katapusan ko ito. Ang kasamaan ni Clara ay magiging totoo. Ano ang gagawin ko? Ang tanong na yan ay tila isang mainit na bakal na tumatagos sa aking dibdib. Ang pagdating ng bagyong kaliwanagan. Sa isang iglap, ang pintuan ng conference room ay marahang napadulas pabukas. Hindi ako ang pumasok. Si Hiraya. Sa kanyang paghahanap sa akin, ang bata ay naglakad sa gitna ng mga empleyado na tila isang anghel sa gitna ng mga demonyo. Ang kanyang mata ay nakatuon sa akin. Ang kanyang damit ay lumang-luma. Ngunit ang kanyang mukha ay inosente at puno ng matalinong tingin. Nakita ko si Clara na nagulat. Ang kanyang mukha ay tila isang batong nabasag. Si Hiraya ay hindi nakatuon sa mga sikat na tao, kundi sa kanilang mga salita. Sa kanyang pag-akyat sa isang maliit na silya sa gilid, siya ay yumuko ng may paggalang sa mga delegate ng Japan. Sumimasen. Ang boses ni Hiraya ay malinaw, parang tubig. Ang inyong katanungan ay hindi nasagot ng tama. Ang inyong sinasabi ay hindi tungkol sa shushin, paggawa ng desisyon, kundi tungkol sa pagkakaisa at pagkakasundo. Walang magiging tiwala kung walang Ang buong silid ay nabalutan ng matinding katahimikan. Lahat ay nakatingin sa bata. Si Rafael, si Tito Ricardo, ang mga delegate, lahat ay nagulat. Ang mga mata ni Hiraya ay tila isang ilaw na tumatama sa dilim. Ang chief delegate ng Japan, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang paggalang sa kultura, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay nanlisik, hindi sa galit, kundi sa pagkaakit. Ngumiti siya. Ang ngiti niya ay parang isang liwanag na nag-alis ng lahat ng dilim. Tama ang bata. Ang boses ng chief delegate ay puno ng paggalang. Ang bata ay nagbigay ng tamang sagot. Ang batang ito ay may Ang kabaliktaran at ang akusasyon, ang mga salita ni Hiraya ay nagpagaan sa tensyon. Ang mga delegate ng Japan ay nagsimulang tumawa, na nagdulot ng isang masiglang atmosfera. Ang kontrata ay natuloy. Ang deal ay nasa dulo na. Ngunit ang kamatayan ay muling dumating. Si Clara, na nakita na ang kanyang plano ay naglaho, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Stop! Stop the meeting! Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang nabasag na salamin. Sir Rafael, huwag kang magpapadala sa simpatsya. Ang batang yan at ang ina niyang si Amihan ay espiya. Ginagamit niya ang anak niya para makakuha ng corporate secrets. Nakita ko silang dalawa sa bodega, nag-uusap tungkol sa meeting. Sinabi ni Clara na ang camera footage ay magpapatunay na ako ay naglalayong manira. Sa isang iglap, ako ay naging isang traidor sa mata ng lahat. Ang tingin ni Rafael. Si Rafael ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa isang banda, alam niya na si Hiraya ay nagligtas sa kanya. Sa kabilang banda, ang aking uniforme, ang aking kahirapan, at ang katotohanan na si Hiraya ay isang henerasyon sa aking tabi ay nagbigay ng pagdududa. Miss Amihan, kailangan mo munang pumunta sa security office. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang pag-iingat. Ang boses ni Rafael ay malungkot, ngunit puno ng awtoridad. Ang bawat salita niya ay tila isang saksak sa aking puso. Siya ay hindi naniniwala sa akin. Ang pangako ni Hiraya,
Niyakap ako ni Hiraya. Sa kanyang maliliit na kamay, kinuha niya ang aking mukha. Mama, okay lang. Hindi ako natatakot. Hindi ka masamang tao. Ang boses ni Hiraya ay puno ng pag-asa. Pumasok ako sa mundong ito na may dignidad, Clara. At lalabas ako na may katotohanan. Ang silid ng security office ay maliit, malamig at walang bintana. Ang ilaw na nagmumula sa kisame ay tila isang saksak sa aking mga mata. Ang aking puso ay puno ng pangamba, hindi para sa aking sarili, kundi para kay Hiraya. Sinalubong ako ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakontento, parang isang demonyo na nakakita ng kaluluwang dapat niyang kainin. Wala kang kawala, amihan. Ang bata, ang mga dokumento, ang camera footage. Ang lahat ay laban sa'yo. Hayaan mo na lang na makulong ka, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng panunukso. Ngunit hindi ako nagpadaig. Sa gitna ng kanyang mga salita, ang aking isip ay tila isang ilaw na nagpapatingkad sa aking alaala. Naalala ko ang tram. Hindi mo pa rin naiintindihan, Clara. Ang katotohanan ay hindi mo kayang itago sa likod ng iyong kasamaan. Alam ko na ang iyong ama ay kasangkot sa sunog. Ang aking boses ay malinaw at matapang. Ang nangiti ni Clara ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, puno ng pagkabigla. Ngayon, ang pagkasuklam niya ay may pangamba. Wala kang alam. Wala kang ebidensya. Stop accusing my father. Ang kanyang boses ay tumaas at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sandaling iyon ay nagbigay ng isang malinaw na babala. Alam niya, at ang aking pagkabigla ay nagbigay ng pag-asa. Samantala, sa labas, si Rafael ay hindi mapakali. Ang pagdududa ay tila isang itim na ulap na bumabalot sa kanyang isip. Ang kanyang mata ay nakatingin sa tram na nahulog mula sa bulsa ni Hiraya. Ipinakita sa kanya ni Aling Sabel ang tram na napulot niya sa pasilyo. Ang tram na may ukit na sampagita ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Rafael. Sir, parang may alam ako sa tram na yan. Ang boses ni Aling Sabel ay puno ng pag-aalangan. Si Rafael ay nag-utos, sabihin mo sa akin, Aling Sabel, sabihin mo ang lahat. Si Aling Sabel ay nagkwento. Ang tram na yon ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang testament of friendship. Ito ay ibinigay ng nanay ni Rafael sa nanay ni Amihan. Noon, ang pamilya Velasco ay mahirap. Ang pamilya Reyes ang nagbigay ng tirahan, pagkain at pag-asa. Ang tram na ito ay isang si Rafael ay nanginginig. Hindi niya alam. Ang kanyang ama ay hindi nagkwento sa kanya. Ang tram na yon ay ang susi sa isang nakaraan na puno ng pagmamahal at pagtataksil. Ang hangad sa katotohanan. Ang galit ay pumalit sa pagdududa ni Rafael. Siya ay hindi maaaring maging manonood lamang sa pagdurusa ni Amihan. Tumayo siya. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi niya maaaring hayaan na ang kasamaan ng kanyang tiyuhin at ni Clara ang manalo. Tito Ricardo, alam ko na ang iyong mga plano. Ang iyong mga kasamaan ay hindi maaaring itago. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagkabigla. Si Tito Ricardo ay ngumiti. Ang kanyang nangiti ay parang isang ahit na nagpapahirap sa dibdib. Rafael, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mundo ay puno ng kasakiman. Ang iyong tiyuhin ay mas matalino kaysa sayo. Ngunit hindi siya nagpadaig. Si Rafael ay nag-utos sa kanyang mga tagalingkod na imbestigahan ang sunog sa pamilya Reyes. Kahit maging masakit pa ang katotohanan, kailangan ko itong malaman. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, sawa at panalangin. Samantala, ako ay nananatiling nakaupo sa security office. Ang aking puso ay tila isang ibon na nais lumipad. Biglang pumasok si Aling Sabel. May dala siyang gamot at tubig. Huwag kang mag-alala, anak.
Ang Diyos ay kasama mo. Ang utang na loob ng pamilya Velasco ay magiging iyong pag-asa. Minsan, ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nagdadala ng pag-asa, amihan. Nagdadala ito ng pagdurusa. Nakatitig ako sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangamba. Ngunit ang kanyang galit ay hindi para sa akin, kundi para sa lihim na matagal nang nakatago. Sabihin mo sa akin, amihan, ang sunog ba sa inyong bahay ay hindi aksidente? Totoo ba na ang ama ni Clara ay kasangkot dito? Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang lalong nanais tumakas. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang matagal nang nakalimutan na pinto. Ang aking luha ay nagsimulang dumaloy. Hindi ko na napigilan ang kirot sa aking puso. Hindi ko alam kung paano sisimulan, Rafael. Ang sunog na yon ay hindi aksidente. Ito ay isang kasamaan na matagal na nilang binalak. Ang aking mga magulang ay namatay dahil dito. At ang aking dating asawa ay kabilang sa kasamaan. Ang aking boses ay puno ng paghihinagpis. Si Rafael ay lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat. Ang kanyang init ay nagbigay ng isang kaluwagan sa aking puso. Huwag kang mag-alala, amihan. Hindi mo na kailangang mag-isa. Ang utang na loob ng aming pamilya ay kailangan kong bayaran. Ang kanyang boses ay malinaw at matapang. Ang paghahanap sa mga walang hiya. Si Rafael ay nag-utos sa kanyang mga tagalingkod na imbestigahan ang sunog sa pamilya Reyes. Ngunit alam namin na ang oras ay maikli. Ang aming kalaban, si Tito Ricardo, ay hindi magpapahinga. Sa isang iglap, narinig namin ang balita mula sa isang tagalingkod. Ang huling luna sa sunog, ang litsonero, na nagbigay ng patunay na ito ay hindi aksidente, ay may anak, si David. Sir, si David ay naninirahan sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Ngunit ang kanyang tindahan ay binalak sirain ng mga masasamang loob. Ang boses ng tagalingkod ay puno ng pangamba. Si Rafael ay hindi nag-aksaya ng oras. Nag-utos siya sa kanyang mga tagalingkod na hanapin si David. Ngunit alam niya na si Tito Ricardo ay mas mabilis. Ang tawag ng isang ina. Dinala ako ni Rafael sa isang sekretong opisina sa Velasco Prime. Dito, ako ay ligtas. Si Hiraya ay nag-aaral at ako ay nag-aalala. Si David ay natagpuan. Ngunit siya ay natatakot. Ang kanyang tindahan ay sinira ng mga masasamang loob at ang kanyang pamilya ay nag-aalala. Si Rafael ay nag-aalala. Hindi siya makapagsalita, amihan. Natatakot siya sa mga kasamaan ng aking tiyuhin. Huminga ako ng malalim. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanya, Rafael. Hindi ako isang CEO o isang tagalinis. Ako ay isang ina. Alam ko ang takot sa buhay ng aking anak. Sa isang computer screen, nakita ko si David. Ang kanyang muka ay puno ng paghihinagpis at pag-aalala. David, ako si Amihan, ang anak ng biktima ng sunog. Hindi ko hihilingin na maging matapang ka. Ngunit hihilingin ko na maging ama ka. Ang aking boses ay malinaw at puno ng pakikiusap. Ang iyong ama ay namatay dahil sa katotohanan. Kung ikaw ay mananahimik, ang iyong ama ay mamamatay sa pangalawang pagkakataon. At ano ang sasabihin mo sa iyong anak? Na ang iyong ama ay duwag? Ang aking mga salita ay tila isang saksak sa kanyang puso. Nakatitig siya sa akin. Pagkatapos, tumingin siya kay Hiraya na naglalaro sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa luha. Ang huling pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga salita ay tila isang liwanag sa dilim. Ang aking ama ay nagbigay ng lihim sa akin. Isang lumang kwaderno at isang tape recorder. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, ngunit alam ko, ito ay ang katotohanan. Ang kasamaan ay hindi kailanman magiging tahimik.
ito ay laging mag-iiwan ng mantsa. Ang bodega sa Tondo ay isang madilim at malamig na lugar. Ang mga pader ay puno ng alikabok at ampaw. Si Rafael, kasama ang kanyang tagalingkod, ay nagmamadaling pumasok. Ang aking puso ay puno ng pangamba, hindi lang para sa aming kaligtasan, kundi para sa katotohanan. Ang kwaderno at ang tape recorder ay nakatago sa isang matandang kahon sa ilalim ng isang sako ng semento. Ang kahon ay puno ng amoy ng kahapon. Ang kwaderno ng lihim, si Rafael, ay nagmamadaling kinuha ang kwaderno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwaderno ay puno ng pagsusulat ng ama ni David. Ito ay hindi lamang isang simpleng journal, kundi isang talaan ng pagtataksil. Nakasulat dito ang petsa, oras, at ang halaga ng hindi ako makapaniwala. Ang boses ni Rafael ay puno ng galit. Ang sunog na yon ay hindi aksidente. Ito ay isang sinadya na kasamaan. Ang kwaderno ay nagbigay ng isang malinaw na babala. Ito ay nagsasabing si Tito Ricardo ay kasangkot sa pagtataksil na ito. Siya ang mastermind, ang tinig ng pagtatapat. Pagkatapos, kinuha ni Rafael ang tape recorder. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinindot niya ang play. Ang silid ay nabalutan ng matinding katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang malalim at matamlay na boses ng ama ni David. Anak, kung marinig mo ito, ako ay patay na. Hindi ko kayang itago ang kasamaan na ito. Ako ay nagkasala. Ang sunog sa pamilya Reyes ay hindi aksidente. Ang ama ni Clara at si Ricardo Velasco ay nagbigay sa akin ng pera para itago ang katotohanan. Ang boses ay puno ng paghihinagpis at pagsisisi. Ang boses na yon ay tila isang saksak na tumatama sa puso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Ang pagtatawag sa kapangyarihan. Si Rafael ay hindi nag-aksaya ng oras. Kinailangan niyang maging mabilis. Alam niya na ang kanyang tiyuhin ay maaaring maging mapanganib. Nag-utos siya sa kanyang mga tagalingkod na maghanda ng isang emergency meeting ng Board of Directors. Ang kanyang plano ay malinaw. Hindi niya hihintayin na siya ay salakayin. Kailangan niyang maging matapang. Hindi ko na kailangang magtago, amihan. Ang katotohanan ay nasa akin na. Ang aking utang na loob ay kailangan kong bayaran. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang banta. Samantala, sa isang marangyang opisina, si Tito Ricardo at ang ama ni Clara ay nag-uusap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at kasamaan. Ang litsonero ay patay na, Ricardo. Walang sino man ang makakaalam ng lihim natin. Ang ama ni Clara ay puno ng kasakiman. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang naputol. Ang kanilang mga cellphone ay nag-vibrate. Isang abiso mula sa Velasco Prime. Emergency board meeting. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Alam nila, ang katotohanan ay nagising na. Ang pagpupulong na ito ay hindi tungkol sa negosyo, mga Ginoo. Ito ay tungkol sa dangal at lihim na matagal nang inilibing. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mga mukha ng Board of Directors ay puno ng pagkabigla. Si Tito Ricardo, Clara, at ang kanyang ama ay nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo na may bahid ng pag-aalala. Si amihan ay nakatayo sa tabi ni Rafael. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Ito ang kanyang araw ng paglilitis. Sinimula ni Rafael ang pagpupulong. Ang kanyang boses ay malinaw, parang isang kampana. Una sa lahat, nais kong humingi ng paumanhin sa mga delegate ng Japan. Ang pagtataksil ay hindi namin inaasahan. Siya ay nagpakita ng mga dokumento. Ang pagsasali ng interpreter ay isang sinadyang pagkakamali. Ang ebidensya ng paglipat ng pera ay nakita sa account ni Tito Ricardo at ng ama ni Clara. Si Tito Ricardo ay tumayo. Nonsense!
Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ito ay isang pagtatangka na sirain ang aming pangalan. Ang kwadernong huwaran si Rafael ay hindi natinag. Siya ay nagbigay ng isang senyas. Si David ay pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Si David ay nagbigay ng kwaderno sa Board of Directors. Sabi niya, "Ito ang kwaderno ng aking ama." Ang kwaderno ay nagpapatunay ng lahat. Ang bawat miyembro ng board ay nagbasa ng kwaderno. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Ang mga salita ay tila isang saksak sa kanilang mga puso. Ang kwadernong ito ay hindi lamang isang ebidensya ng pagtataksil, kundi ng pagkasunog sa pamilya Reyes, sabi ni Rafael. Ang tinig mula sa nakaraan. Pagkatapos, si Rafael ay nagpatugtog ng tape recorder. Ang boses ng ama ni David ay punong-puno ng pagsisisi. Ang silid ay nabalutan ng matinding katahimikan. Ang ama ni Clara ay bumagsak sa upuan. Ang kanyang muka ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Amihan ay tumayo. Ang kanyang boses ay malinaw at matapang. Ang sunog na iyon ay nagdala ng kamatayan sa aking pamilya at pagdurusa sa aking buhay. Ang aking dignidad ay inalis, ngunit ang aking katotohanan ay hindi. Ang pagwakas ni Clara. Si Clara ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kabaluan. Magsinungaling! Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Kami ang may-ari ng Velasco Prime. Ang mga Reyes ay dapat mamatay. Ang iyong anak ay dapat mamatay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang matinding gulo sa silid. Ang kanyang pag-amin ay malinaw. Ang pagdating ng karma. Ang chief delegate ng Japan ay tumayo. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang pakikipagsosyo ay hindi tungkol sa pera, Mr. Velasco. Ito ay tungkol sa dangal at tiwala. Nawala na ang tiwala namin. Si Rafael ay tumingin sa security. Huli na sila. Dalhin ninyo sila sa hukuman. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa anumang kulungan. Ito ang iyong karma. Ang paglabas ni na Tito Ricardo Clara at ang kanyang ama mula sa conference room ay isang kaganapan na matagal nang hindi malilimutan. Ang mga security ay tahimik na nag-aakay sa kanila, ngunit ang kanilang kahihiyan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang mga empleyado na nagtatrabaho sa kanilang mga desk ay tumayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Si Clara, na matagal nang naging reyna ng kasamaan, ay ngayon ay isang larawan ng pagkatalo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga yapak na naglalaho sa pasilyo. Ito ang pagwawakas ng kanyang kapangyarihan. Ang hugas ng kasalanan. Pagkatapos ng lahat, si Rafael ay tumayo sa gitna ng seryosong silid. Ang kasamaan ay natapos na. Ngayon, ang Velasco Prime ay magsisimula ng isang bagong pahina. Si Rafael ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paggalang. Amihan, humihingi ako ng tawad. Ang aming pamilya ay may utang na loob sa inyo. Ang pera ay hindi makakabawi sa pagdurusa ninyo, ngunit ito ang aming kalooban. Siya ay nagbigay ng isang check sa akin. Ito ay isang malaking halaga. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap ko ito. Ang tanggi ng dignidad. Salamat, Rafael. Ang pera ay makakatulong sa akin at kay Hiraya. Ngunit ang dignidad ay hindi nababayaran ng pera. Si Rafael ay nagulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Amihan, gusto ko na maging bahagi ka ng Velasco Prime. Ang iyong kaalaman at karunungan ay kailangan namin. Ikaw ay magiging head of foreign relations. Ang posisyon ay isang panaginip. Ito ay ang pag-asa na matagal ko nang hinangad. Ngunit ang kirot sa aking puso ay nagsalita. Hindi ko matatanggap, Rafael.
Hindi ko matatanggap ang trabaho na ito bilang isang awa o kabayaran. Ang aking dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon. Ang kasiglahan ng mga kasamahan, ang mga empleyado sa labas, ay nagbigay ng palakpakan. Sila ay humanga sa aking katapangan. Si Aling Sabel ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Amihan, hindi mo na kailangan ang Velasco Prime. Ikaw na ang Velasco Prime. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang bagong pag-asa sa akin. Ang pagbukas ng bagong dalawa. Si Rafael ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Kung hindi mo matatanggap ang posisyon, ano ang gusto mo, amihan? Ang iyong desisyon ay kailangan kong malaman. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga salita ay malinaw at matapang. Hindi ako magiging tagasunod, Rafael. Gusto kong maging kasosyo. Hindi ako naghahanap ng trono na ipinaglaban ng iba. Ang gusto ko ay lupain na akin mismo ang magtatanim. Ang folder na inabot ko kay Rafael ay hindi lamang isang proposal para sa isang departamento. Ito ay isang deklarasyon ng aking kalayaan. Rafael, ang aking pinagmulan ay sa edukasyon, hindi sa paglilingkod. Ang aking puso ay naghahanap ng kultura, hindi ng kapangyarihan. Sa loob ng iyong opisina, paliwanag ko, habang tinitingnan ang kanyang mukha na puno ng pagkaunawa. Ang proposal ay detalyado. Nakatutok ito sa pag-aanalisa ng mga cultural nuances sa Asian market, isang bagay na napabayaan ng Velasco Prime dahil sa kanilang pagkabulag sa pera at pansariling interes. Ginamit ko ang mga aral ng aking ama, ang mga aklat na nagdala ng liwanag sa aming dating bahay. Si Rafael ay tumingin sa bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkamangha. Amihan, ito ay henyo. Ito ang kailangan namin. Ngunit ang aking desisyon ay matatag. Tinanggap ko na ang aking kapalaran na maging ina, Rafael. Ngayon, tatanggapin ko ang kapalaran na maging sarili ko. Kung kailangan mo ng kasanayan ko, kukunin mo ako bilang consultant. Isang may kontrata na may panahon at limitasyon. Hindi ako mananatili sa Velasco Prime bilang isang empleyado. Ang pag-aalangan ay sumilip sa kanyang mukha. Ang pagtanggi ko sa isang posisyon na idinisenyo para sa kanya ay tila isang pagtalikod sa kanyang kalooban. Ang pagpapalaya ko ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa iyo bilang isang kaibigan. Alam ko ang iyong intensyon. Ang pagbabalik ng Aling Sabel. Sa panahong yun, si Aling Sabel ay pumasok sa opisina. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan. Amihan, may nakita ako sa lumang aparador mo sa bodega. Mga gamit mo? Ang lalagyan ay puno ng mga luma at nangingitim na mga larawan. Larawan ng aking mga magulang na nakangiti kasama ang isang bata, ang ama ni Rafael, at sa tabi nila, ang ina ni Rafael na nakasuot ng parehong hikaw na isinuot ko sa araw ng aking kasal. Ang liwanag ng pag-unawa ay tumama sa akin. Ang aming pamilya ay hindi lamang nagbigay ng tirahan, kundi sila ay matalik na kaibigan. Ang aming pamilya ay hindi lamang nagbigay ng utang na loob, Rafael. Kami ay magkaibigan. Ang boses ko ay puno ng kaluwaga. Ang pag-uwi at ang pagtutok kay Hiraya. Tumango si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng paggalang sa mga aral ng nakaraan. Gagawin ko ang gusto mo, amihan. Ikaw ang magiging katuwang ko sa mga proyektong internasyonal. Ang pinakamahalaga ay si Hiraya. Sa mga nakalipas na linggo, si Hiraya ay naging maligaya sa kanyang pag-aaral. Hindi niya na kailangang magtago. Sa isang tahimik na sandali, iniharap ko kay Hiraya ang check na ibinigay ni Rafael. Anak, ang dangal natin ay naibalik na. Hindi na tayo magtatago. Ang pera na ito ay para sa iyong pag-aaral. Ang mga mata ni Hiraya ay lumiwanag.
Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Mama, gusto ko ng sarili kong pangarap. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko lang ikaw na masaya. Ang mga salita ng bata ay isang panlunas sa lahat ng aking sakit. Hindi ko kailangan ng pag-ibig na nagpapahina sa akin, Rafael. Ang kailangan ko ay paggalang na magpapalakas sa aking anak. Ang nakita ko sa lupang dating tahanan ng aking pamilya ay isang malaking gusali na may nakaukit na pangalan ni Tito Ricardo. Ang sakit ay tila isang matalim na karayom na bumabalik sa aking dibdib. Ang aking ama ay namatay para sa lupaing ito at ngayon ito ay hawak ng kasamaan. Si Rafael ay tumayo sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay matatag at nagpapatibay. Amihan, ang lahat ng ito ay madaling ayusin. Bibilihin ko ang lupaing iyan mula sa kanya. Walang silbi ang gusali na itinayo sa kasinungalingan. Ngunit umiling ako, ang aking determinasyon ay matibay na. Hindi, Rafael, ang aking ina ay nagturo sa akin ng karunungan. Ang pagmamahal sa tahanan ay hindi tungkol sa lupa, kundi sa alaala. Hindi ko siya papayagan na makuha ang lahat. Ang pagtutok sa bagong proyekto. Ang susunod na linggo ay isang karanasan ng pagpupursige. Ang aking bagong posisyon bilang consultant ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang unang proyekto ko ay direktang konektado sa Velasco Prime. Sa isang pribadong pagpupulong, ipinakita ko ang aking plano para sa market penetration sa Japan na nagpapakita kung paano ang pag-unawa sa kultura ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan. Si Rafael ay tumingin sa akin ng may paghanga. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, mayroong isang bahagyang paghinto sa paghinga. Ang interes ay naroroon, ngunit ito ay nababalutan ng respeto at profesionalismo. Amihan, sabi ni Rafael, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat. Ang karunungan mo ay lampas sa iyong edad. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Ang pagdurusa ay isang mahusay na guro, Rafael. Natutunan ko ang halaga ng bawat bagay. Kilig sa gitna ang trabaho. Sa isa sa aming mga late-night meeting, dahil sa matinding trabaho, kami ay nag-iisa sa opisina ni Rafael. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana. Amihan, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang malambot. Noong araw na yon sa bodega, nang nakita ko ang iyong pag-aalala para kay Hiraya, hindi ko alam kung bakit, pero naunawaan ko ang lahat. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay tapat at puno ng kabaitan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag, Rafael. Pareho tayong may pamilya na kailangan nating protektahan. Ang pagkakaiba lang, ang pagmamahal ko ay nasa aking dugo. Bigla siyang lumapit. Ang kanyang presensya ay malapit. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Ang kanyang kamay ay marahan na dumampi sa aking buhok. Inilalayo ang isang hibla na nakaharang sa aking mukha. Isang kilos na puno ng pag-aalaga. Amihan, bulong niya. Ikaw ay isang babaeng may lakas na hindi ko pa nakita. Ang kuryente ay dumaloy sa pagitan namin, ngunit nagpigil kami. Ang sandali ay sagrado. Hindi ito tungkol sa pag-iibigan, kundi tungkol sa pagkilala sa kaluluwa ng isa't isa. Marahan siyang umatras. Magtrabaho na tayo. Kailangan nating tapusin ito. Ikaw na ba talaga yan, amihan? Matapos ang lahat ng pighati, bakit ka nagbago ng ganyan? Ang anino na naghihintay sa akin sa labas ay hindi isang kaaway. Ito ay isang multo mula sa isang buhay na akala ko ay patay na. Nakatayo sa harap ko si Marco, ang aking dating asawa, ang lalaking nagdala ng sunog at katiwalian sa aking pamilya. Ang kanyang mukha ay mas matanda, ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng panlilinlang. Marco, ang boses ko ay malamig, walang emosyon.
Ang pag-ibig na minsan kong naramdaman ay naging lason sa aking pagkatao. Hindi ako makapaniwala. Naririnig ko ang tungkol sa tagumpay mo, sa talino ng anak mo. Ikaw na ang dating kaawa-awang babae, ngayon ay may kapangyarihan. Sabi niya, ang kanyang boses ay may halong selos at paghanga. Niyakap ko si Hiraya na nakakapit sa aking palda. Ang aking kapangyarihan ay nanggaling sa aking pagdurusa, Marco. Hindi mo kailanman mauunawaan. Ang pagbabalik ng biktima. Si Marco ay lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nag-abot. Tila nagnanais na hawakan ako. Amihan, hindi ko sinasadya. Ang lahat ay isang pagkakamali. Bumalik ka sa akin. Ako ay nagbago na. Ang utang ko sa'yo ay hindi ko mababayaran sa pera. Tanging ikaw lang ang makapagpapagaling sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang taktika na alam kong ginagamit niya noon. Ngunit ngayon, wala na akong nararamdaman kundi pagkainis. Ang pagbabago mo ay hindi para sa akin, Marco. Ito ay para sa iyong kaligtasan. Sagot ko. Hindi ako babalik sa isang bilangguan na tinawag mong tahanan. Si Rafael ay lumabas mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang tindig ay nagbabanta. Hindi sa pisikal, kundi sa awtoridad. Mr. Marco, ang iyong pagdating ay hindi napapanahon. Ang kaso mo ay nasa kamay na ng batas. Ang anumang pagtatangka na makipag-ugnayan kay Miss Reyes ay ituturing na panggugulo. Ang boses ni Rafael ay hindi nagtatanong. Ito ay nagbibigay utos. Ang pagtanggap sa buhay. Si Marco ay tila isang haligi na biglang nawalan ng pundasyon. Tiningnan niya si Hiraya. Ang bata ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Para kay Hiraya, si Marco ay wala na. Amihan, sana maging masaya ka, pero hindi mo ako malilimutan. Hindi kita malilimutan, Marco. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mabuhay sa kadiliman. At ngayon, nagturo ka sa akin kung paano magliwanag sa liwanag. Ang aking huling salita sa kanya. Umikot ako at hinawakan ko ang kamay ni Hiraya. Ang pangako sa sarili. Sa paglalakad namin palayo, naramdaman ko ang init ng kamay ni Rafael sa aking likuran. Isang gentle gesture ng suporta, hindi ng pag-aari. Amihan, ang kanyang boses ay malumanay. Huwag kang mag-alala. Ang katotohanan ay nasa atin na. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang nakaraan ay natapos na. Ang sakit ay naging alaala. Mahal kong mga tagapakinig, mga kaibigan ko sa likod ng bawat pagpindot sa play button. Nagtatapos na tayo sa paglalakbay na ito at hindi ko maipaliwanag ang lalim ng aking pasasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong mga luha, at sa inyong bawat paghinga na inilaan ninyo sa bawat salitang aking isinulat. Alam ninyo, habang isinusulat ko ang mga araw ni Amihan, ang kanyang pagtitiis sa malamig na bodega, ang kanyang pagyakap sa anak habang nanginginig ito sa lagnat, ang aking puso ay parang isang basag na salamin na muling binubuo. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paglalarawan ng kasamaan ni Clara o Tito Ricardo, kundi ang paglalarawan sa katahimikan ng pagdurusa ni Amihan. Ang pagpilit sa aking sarili na maramdaman ang bawat pagluhod niya upang kayo, mga mahal kong tagapakinig, ay tunay na makaramdam ng kirot para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang ideya na kahit ang pinakamaliit na tao ay may liwanag na kayang sumira sa pinakamalaking dilim. Ito ay inspirasyon mula sa mga babaeng nakikita ko araw-araw, ang mga nanay na nagtatrabaho ng walang kapaguran, na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang kanilang matatag na diwa at puso. Ang pag-asa na nais kong iparating ay simple. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman dapat nakasalalay sa pag-aproba ng iba. Ang iyong kaligayahan ay ang iyong sariling gawa.
parang isang buto na tinanim sa matabang lupa ng iyong pagtitiis. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, bilang mga kapwa ko kababaihan na nakinig sa buong kwentong ito, sa pagitan ng pagkakaroon ng anak na matalino at pagkakaroon ng sariling tagumpay, alin sa dalawang ito ang mas nagbigay ng tunay na kalayaan kay Amihan? Kaya niyo bang patawarin ang taong nagdulot ng matinding sakit sa inyo? O ang katarungan ang mas mahalaga? Hayaan ninyong magpatuloy ang ating pag-uusap sa mga komento. Huwag ninyong kalimutang i-like ang inyong naramdaman at ibahagi ang kwentong ito sa mga kaibigan ninyong nangangailangan ng inspirasyon. Naway ang liwanag na inyong nakita sa pagtatapos ng kwento ni Amihan ay suminag din sa inyong buhay. Sumasa inyo mula sa tagapagsalaysay.